بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Sura Al-Hasir, ang pagtitipon. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Lumuwalhati sa Allah ang anumang nasa mga kalangitan at anumang nasa kalupaan. At ang Allah ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Siya ang nagtaboy sa kafirun na kabilang sa angkan ng kasulatan. Ang mga Hudyo ng tribu ng Banu an-Nadir. Mula sa kanilang mga tahanan sa unang pakikipagtagpo, hindi nyo akalain na sila ay makakalayas. At sila ay nag-aakala na ang kanilang tanggulang muog ay makapagtatanggol sa kanila mula sa Allah. Ngunit ang parusa ng Allah ay umabot sa kanila nang hindi nila inaasahan, at kanyang inihasik ang sindak sa kanilang mga puso upang wasakin ang kanilang mga sariling tahanan mula sa kanilang mga sariling kamay at sa mga kamay ng mga mananampalataya. Kaya't magsilbing aral ang babalang ito sa inyo, o kayong may mga mata. At kung hindi lamang na itinakda ng Allah na sila ay itapot, katiyakang sila ay naparusahan niya sa mundong ito. At sa kabilang buhay, makamtan nila ang parusa ng apoy. Ito ay sanhi ng kanilang pagsuway sa Allah at sa kanyang sugo.
At sino man ang sumaway sa ala, katotohanan, ang ala ay maigpit sa kanyang parusa. Anuman ang inyong tinigpas sa mga puno ng datiles ng inyong mga kaaway, o di kaya ay hinayaang nakatindig sa kanilang mga puno. Ito ay kapahinuntulutan ng ala, upang sakali ay bigyan niya ng kahihiyan ang fasikun, mga taong mapaghimagsik at suwail sa ala, at anuman ang ipinagkaloob ng ala bilang fai. Ang fai ay binubuo ng lahat ng bagay na maaring kuhanin sa mga kaaway ng Muslim na hindi naman humantong sa pakikipagdigmaan. Sa kanyang sugo mula sa kanila, ito ay sa dahilang hindi kayo magkakaroon ng pakikidigma sa pamamagitan ng paggamit ng mga kabayo o kamelyo. Ngunit ang ala ay nagbigay ng kapangyarihan sa kanyang mga sugo ng higit sa sino mang kanyang naisin. At ang ala ay may ganap na kakayahang gawin ang lahat ng bagay. Kung anuman ang ipinagkaloob ng ala sa kanyang sugo bilang fai mula sa taong bayan, ito ay para sa ala at sa kanyang sugo, at ang kanyang mga kamag-anakan at ulila, sa mga kapuspalad at mga naglalakbay na kinapos ng panustos sa daan, ibnu sabil, upang sa gayon, ito ay hindi maging yamang gagamitin ng mga nakaririwasa sa inyo. Kaya't anumang itagubilin sa inyo ng sugo, ito ay inyong tanggapin, at anuman ang kanyang ipagbawal sa inyo, ito ay inyong iwasan, at matakot sa ala, sapagkat ang ala ay mahigpit sa parusa, at may kaukulan ding bahagi ng fai. Sa mga mahihirap na muhajir, mga Muslim na nagsilikas patungong Madina, na itinaboy mula sa kanilang tahanan at iniwan ang mga ari-arian, upang hanapin at makamtan ang pagmamahal ng ala at bigyan siya ng kasiyahan at nakipagtulungan sa ala at sa kanyang sugo, upang palaganapin ang kanyang relihiyon. Sila yaong tunay na makatotohanan, at sa mga naunang nanirahan at yumakap sa pananampalataya, minahal niya yaong nagsilikas patungo sa kanila, at walang paninibughong nadarama sa kanilang kalooban hinggil sa anumang ipinagkaloob sa kanila, Banu an-Nadir, at sila ay nagparaya sa kanila, mga muhajir, nang higit sa kanilang mga sarili, bagamat sila ay nagdaranas ng paghihikaos, at sino man ang nakaligtas laban sa sariling kasakiman, ay katiyakang sila yaong magtatagumpay. At yaong na dumating pagkaraan nila ay nagsabi, O aming Rab, Rab, Panginoon. Bagamat madalas gamitin ang salitang Panginoon sa pagsasali ng salitang Rab, ito'y hindi sapat o ganap ang kahulugan, sapagkat ang Rab sa wikang Arabic ay malawak ang kahulugan. Tinatawag na Rab ang ala sapagkat siya ang tanging nagmamay-ari ng kapangyarihang lumikha at kautusan. Ang ala ang nagbigay ng kakayahan sa lahat ng bagay upang gumalaw, lumaki, magbago at umunlad. Siya ang Panginoon ng walang kapantay sa kanyang kapamahalaan, kadakilaan, kataas-taasan at kapangyarihan. Siya ang tanging tagapanustos at tagapangalaga ng lahat ng nilikha. Ang salitang Panginoon ay karaniwang ginagamit bilang paggalang sa isang guro, pinuno, mga dugumbughaw sa wikang Ingles ay royal family. Kaya, minabuti ng tagasalin sa Tagalog na gamitin ang salitang Arabic na Rab at dinugtungan at ikinabit ang Panginoon upang maunawaan ng sino mang mambabasa. Mababasa lamang ang katagang Rab na sinundan na may panaklong na katagang Panginoon sa mga unang ayat ng naturang juzu at sura ng Quran. Patawarin ninyo kami at yaong aming mga kapatid na naunang tumanggap ng pananampalataya, at huwag mong itanim sa aming mga puso ang anumang pagkamuhi laban sa kanila na nananampalataya. O aming Rab, tunay ngang ikaw ang lubos sa kabaitan, ang maawain.
ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. Hindi mo ba napagmamasdan ang mga mapagkunwari na nagsabi sa kanilang mga kaibigan mula sa angkan ng kasulatan ng Kafirun, kung kayo ay itinaboy, katiyakan kami rin ay kasama niyong lalayo at hindi kami susunod sa sino mang laban sa inyo. At kung kayo ay lusubin, kami ay tiyak na tutulong sa inyo. Subalit saksi ang Allah na sila ay tunay na mga sinungaling. Katiyakan, kung sila ay itaboy, kailanman sila ay hindi sasama sa kanila. At kung sila ay lusubin, sila ay hindi kailanman tutulong sa kanila. At kahit pa na sila ay tutulong sa kanila, sila ay magsisitalikod at sila ay hindi magtatagumpay. Katotohanan, kayo na nananampalataya sa kaisahan ng Allah ay higit nilang pinangangambahan sa kanilang dibdib kaysa pangamba nila sa Allah. Ito ay sa dahilang sila ay may mga taong kapos sa pangunawa tungkol sa kadakilaan at kapangyarihan ng Allah. Sila ay hindi makikipaglaban sa inyo kahit na sila ay magkakasama, maliban kung sila ay nasa mga bayang may matibay na tanggulan o sila ay nasa mga kinukubling muog. Ang pagkamuhi nila sa kanilang sarili ay sadyang masidhi, na inyong aakalain na sila ay nagkakaisa, ngunit ang kanilang mga puso ay watak-watak, sapagkat sila ay mga taong walang pangunawa. Ang kahilintulad nila ay yaong huling sinundan nila ang mga Hudyo ng Banu Kainuka, at kanilang nalasap ang masamang bunga ng kanilang mga gawa. At sa kabilang buhay, makakamta nila ang mahapding parusa. Ang kanilang kasamaan ay luminlang sa kanila, katulad ng Satanas nang siya ay magsabi sa tao, suwayin mo ang Allah. Ngunit nang sumuway sa Allah, ang Satanas ay nagsabi, wala akong pakialam sa iyo, at ako ay natatakot sa Allah, ang Raab na lahat ng nilikha. Kaya kapwa naging wakas nila ay ang apoy, sila ay mananatili roon magpakailanman. Ito ang kabayaran sa zalimum. Zalimum. Ito ay isang salita mula sa wikang Arabic na tumutukoy sa lahat ng taong makasalanan, mapaggawa ng katampalasanan sa pamamagitan ng pang-aabuso, pang-aapi sa kapwa, at suwail na lumalabag sa hangganang kautusan ng Allah. Sila na kung ipagkaloob sa kanila ang kapangyarihan ay mapaniil na umalipin sa mga mahihinang tao.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. O kayong mananampalataya, matakot sa Allah at maging masunurin sa Kanya. At hayaan ang bawat tao na hanapin kung ano ang naghihintay para sa Kanya sa kinabukasan at matakot sa Allah. Katotohanan, ang Allah ang ganap na nakababatid sa lahat ng inyong ginagawa. At huwag ninyong pamarisan yaong mga taong nakalimot sa Allah at kanya rin pinangyaring kalimutan ang kanilang mga sarili. Sila yaong fasikun. Sila ang mga taong mapaghimagsik laban sa Allah. Sila ay mga suwail na palagiang sumusuway sa kautusan ng Allah. Hindi magkatulad ang mga mananahan sa apoy at ang mananahan sa hardin. Yaong mga mananahan sa hardin ang magsisipagtagumpay. Kung amin lamang ipinadala itong Quran sa kabundukan, katiyakan inyong matatanaw ang pagpapakumbaba ng sarili nito at nangapupunit ito ng dahil sa takot sa Allah. Ito ay mga panghahalintulad lamang sa aming ibinigay sa sangkatauhan upang sila ay mag-isip. Siya ang Allah, walang iba, Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. Ang lubos na maalam ng lahat ng lingid man at hayag. Siya ang mahabagin, ang maawain. Siya ang Allah, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. Ang tanging hari, ang banal, ang pinagmumulan ng kapayapaan. Ang tagapagbigay ng kapanatagan, ang takapagmasid ng lahat ng kanyang nilikha, ang ganap na makapangyarihan, ang di mapaglalabanan, ang matayog. Luwalhati sa Allah, higit siyang mataas sa lahat ng inuugnay bilang kasama o katambal niya. Siya ang Allah, ang tagapaglikha, ang tagapagsimula ng lahat ng bagay, ang takapagbigay ng hubog. Sa Kanya ang pagmamay-ari ng pinakamagandang pangalan. Lahat ng nasa mga kalangitan at ng kalupaan ay lumuluwalhati sa Kanya. At Siya ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan.